sabi ko nga sa inyo, ang tsa-tsa naman kasi is maganda kung papalitan yung mga bulok, yung mga obsolete na. Pero kung yung tsa-tsa na yan ay pansariling kapakanan ng mga nakaupo sa posisyon at para pahabain yung kanilang termino, ayun ang hindi maganda. Kaya pakinggan natin etong balitang ito ng TV5. Lumambot ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng charter change. Kung dati marinya itong tinututulan, ngayon bukas na siya. Basta hanggang ekonomiya lang at hindi raw pag-uusapan ang pagpapahaba ng termino. Nasa frontline ng balita niyan, si John Aroa. Kung usapang ekonomiya, hindi naman tinutulan ni dating Pangulo. Ayan o, tingnan nyo si PRD, hirap na maglakad. Tigilan naman na natin yung mga putang ina mga magnanakaw sa Pilipinas. Baka naman pwede. Pag namatay ito matanda, baka bumangon pa yan dahil sa buwisit sa inyo mga magnanakaw kayo. Kaya sana tigil-tigilan nyo na yung mga pag nanakaw nyo, punyetan, yayaman nyo na. Pag namatay kayo bukas, di nyo na madadala yung mga kinurakot nyo sa bayan. Yung mga apo ninyo, pabayaan nyo na silang magsimula ng panibagong kurakot dynasty nila. Huwag kayong mangurakot para hanggang sa mga apo ng apo ninyo mayaman. Kung nakurakot nyo na yung pang sarili nyo, bawa nailat yung mga kulasisi ninyo, nabilan nyo na ng mga condominium nila, nabilan nyo na ng mga SUV, yung mga hinayupak na mga putatsing na mga kulasisi nyo, mga alahas, Louis Vuitton, naikot nyo na yung buong mundo, okay na yun. Kutsa hanggang apo ng apo ninyo, gusto nyo pang kumbaga pinag-iipunan nyo parang insurance policy, wag na. Okay na yun, isa lang, kayo lang, yung ikaw lang nandiyan dyan. Yung mga anak mo, pabayaan mo silang dumiskarte kung paano sila magnanakaw sa bayan. Oo, dapat maging ganun dapat yung mga magulang sa Pilipinas maging ganun. Grabe naman kasi yung mga magulang. Pati yung mga apo ng apo, pinag-iipunan. Hindi nga nanalo ng hindi nga nagpolitiko yung mga apo. Yung mga anak hindi nga nagpolitiko. Pero putya yung tatay naman habang nasa pwesto. Yung nanay habang nasa pwesto, anak ng tinapay. O kinulimbat yung pera natin para hanggang kaapu-apuhan nila naka-sports car pa. Ay si Mike Abe nakabili ng Raptor, wow. Bagay sa kanya yun, kamukha niya yun. Wag na yung ganun. Katulad nung nangyari nung mga nakaraang mga administrasyon. Tingnan ninyo. Nung naging presidente yung kanilang mga magulang, putya hanggang sa kinadulu-duluhan ng hindi pa pinapanganak yung mga kalahi nila, mayayaman na. Kung tayo mga Pilipino, hindi ka pa pinapanganak, may utang ka na. Sa kanilang mga politiko, yung mga hindi pa pinapanganak na mga kasing salil lahi na mga hinayupak na yan, mayayaman na sila. Ayan, hindi na makalakad ng diretso, Diyos ko po, hindi kayo naawa sa matanda. Sinasama-sama nyo pa sa mga ganyang, ay nako pa, alam mo, minsan naiinis ako dito sa ganito. Sa totoo lang, magagalit kayo sa akin. Pero hindi ba parang ginagamit nyo na si PRD sa pangangampanya, aga-aga nangangampanya na kayo ha? Kawawa naman yung matanda, pagpahingayin nyo na yan. Rodrigo Duterte ang charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Pero kung hahaluan ito ng Kung nakita nyo mga bossing, hindi na siya makabalansi. Sobra alam mo, amang-awa ko sa tatay nung nakita ko to. Sabi ko, nakita ko si tatay na namamakyo eh. Nakita ko si tatay na na hindi kanya niya matatanda, sabi ni Maximus. Tabingi na tumayo, kawawa, di ba? Ako, awang-awa ako sa totoo lang. Gusto kong maging masaya dito sa nangyari sa Cebu dahil ang daming nagpunta. Pero pagod na si tatay eh. Alam mo yun, pagod na yung matanda. Hindi, alam mo, hindi ko, I really have mixed emotions. Pag nakikita ko talaga, I'm having mixed emotions. Pag nakikita ko si tatay na ganito, parang hirap na hirap, sa totoo lang. Pero ang lakas ng boses ni PRD, nga, ganyan yung mga matatanda, mga bossing. Kahit itanong niyo yan sa mga lolo-lola nyo, kaya pa ng isip at puso nila, pero yung katawan nila hindi na eh. Yun ang pinakamasaklap. Physically mahina na si PRD, yes. Ayun na nga ang masaklap doon na Dave Tibon. Mahina na siya sa yung katawan niya eh. Tapos kailangan pa natin tong gawin sa kanya.
Alam mo yung kasalanan nating mga Pilipino, putang ina sa totoo lang, kasalanan to ng 31 million eh. Kasalanan ng 31 million, putang ina si tatay, hindi naman siya nagkulang ng ano eh. Hindi naman siya nagkulang ng paalala sa atin. Sinabi niya na yan nung kampanyahan pa lang eh. Huwag niyong iboto yan eh. Binoto niyo pa rin tapos ngayon, kayong mga nambudol sa bayan, kayo yung gumagamit sa kanya ngayon, dinadala niyo siya kung saan-saan. Para lang dito sa mga ganitong aktibidades na in the first place, kung bumoto tayo ng tama, walang ganito mga bossing. Walang ganito, kawawa yung matanda sa totoo lang. Alam mo, nagiging emotional ako talaga pag nakikita ko si Tatay Diggs na ganito. Nung nandoon ako sa Davao, tapos nakita ko siya na ganito kahirap na hirap, magbababa lang ng hagdan. My God, sabi ko. Bakit kailangan niya pang gawin to para sa bayan? Nagawa niya na yung 6 years niya eh. Hindi ba? Pucha, may kasalanan nito yung 31 million eh. Tapos yung mga bumudol sa 31 million, andyan dyan silang lahat. Utang ina niyan, nandiyan dyan sila lahat sa rally na yan. Tapos sila yung malalakas sumigaw. Utang ina sila din yung malalakas sumigaw nun. Yung si Harry Roque tumatalon-talon pa nun, sumasayaw parang si Jollibee. Tama, mali. Tama, mali. Diba? Pasensya na kayo, magagalit kayo talaga. Pero wala, ganun talaga eh. Ito aking personal na opinion lamang ha. Sino yung mga nandoon? Sino? Ilagay nyo dyan, sino yung mga doon? Yung mga nangumpanya kay BBM sa unit team, sino? Ilagay nyo dyan, sino? Kilala nyo yan, pinanood natin lahat eh. Tapos sila din yung mga nambudol sa inyo noon. Sila din yung gumagamit kay tatay ngayon. Nakakainis, di ba? Sorry wala to sa plano. Hindi ko talaga gustong sabihin to. This was, kagabi ko pa to. Hindi nga ako nag-live kagabi dahil, sabi ko masama yung loob ko na nakikita niyo yung matanda, ginaganito pa nila eh. Kailangan natin talaga ng wisdom yung matanda. Di ba pwedeng Zoom na lang yan? Di ba pwedeng video na lang siya kahit live? Di ba? Kakawawa na may matanda, bumabiyahe pa, pinatatayo nyo pa dyan ng 1 oras. Hindi na nga makalakad yung matanda. Ay, nako. Pasensya na. Yun ay akin lamang. Baka iba yung opinion ko sa iba. Yung iba siguro natutuwa na nakikita si tatay na ganyan. Ako hindi. Kasi, syempre, alam mo yun, kung ako, halimbawa, ako si Kitty, ako si Hanilet, nakikita ko na ganyan ang ginagawa ng asawa ko. Hindi na halos makalakad, kailangan pumunta dyan dahil nagka-leche-leche bayan. Ang tanong, ito bang asawa ko nagkulang sa inyo? Yung 6 na taon ba niya hindi ba niya binuhos yung kanyang buong lakas at kapangyarihan? Bago siya matapos, ano ba yan? Hindi ba nagbigay naman ng paalala sa inyo yan? Kayo itong mga nang budol ng tao at nagpabudol eh. Tapos ngayon, asawa ko pa rin yung pinahihirapan nyo, di ba? Kawawa. Minsan iniisip ko, pucha, parang nangangampanya na mga to ah. Parang pumuposisyon na itong mga to sa 2025 ah. Di ba? Sabi nga ni Higuerosi Washoreto, hirap na maglakad yung tao, i-zoom nyo na. Kasi kung talagang kailangan nyo pa ba si PRD nandiyan dyan, physical, para lang dagsain kayo? Paano? Pag wala na si PRD, pag patay na, paano na? Wala na? Sige, tuloy natin yung ito. Sorry talaga dun sa mga iba opinion. Dito talaga sa ating channel magsasabi tayo, wala naman tayo. Hindi naman tayo binabayaran ng kahit sino, kaya kahit ano pwede natin sabihin. Pero ito, aking opinion lang. Aking saloobin lamang. Mayroon din naman kayong inyong sariling opinion. Ilabas nyo lang dyan, babasahin natin yan.
Oh, wala si Senator Bongo kagabi. Wala. Si Bato. Wala din kagabi. Alam nyo kung bakit? Pagod yun, nagmotor. Tama. Pagod si Senator Bato, magdamag, nagmotor. O kaya sana yung mga susunod na maisog. O kung dito sa Maynila, isama nyo si PRD pag dito sa Maynila. Paupuin nyo na sa wheelchair. O kaya wag nyo nang taasan yung stage. Ibaba nyo na yung stage tapos yung tao na lang yung pataas. Ganun. Then, naantay natin itong maisog na mapunta naman dito sa Metro Manila kasi pinaalam na nila, pinakita na nila sa buong Pilipinas na ang puwersa ng mga Duterte at ng taong bayan na organiko ay sa mga probinsya ay solid. Tingnan natin dito sa Metro Manila. Kaya sana magkaroon dito. No, sige, diretso. Ingay-ingay mo naman, Boss Dada. Dami-daming balita. Politika, abay, ibang usapan na raw yan. Lalo na kung makikinabang ang mga nasa kasulukuyang posisyon at maging ang susunod na administrasyon. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para mapabor kanimo nga muling kuray diya kung ngayta pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom katuig one term. Let us stick to that. Sinabi yan ni Duterte sa prayer rally kagabi sa Cebu City, kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Revolution. Sa talumpati ng dating Pangulo, pumreno siya ng balat kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi gaya nung nasa Davao siya na talaga namang kinundina ni Duterte ang tsa-tsa at sinabi pang kapag ipinilit ito ay baka maulit ang nangyaring pagpapalayas doon sa Malacanang sa mga Marcos. Wala pa yung problema kang presidente karon. Wala pa naman po. Ako masuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Kung ang dating Pangulo Ayun, so if you are gonna yung compare the PRRD in Davao and the PRRD now in Cebu, malaking difference. Talagang 360 degrees mga bossing. Yung change of heart, ika nga. Ano yung reason kaya? Ano sa tingin niyo yung reason why all of a sudden PRD had a change of tone? Sige, lagay niyo dyan, babasahin natin.